Hello and what is up you guys? Welcome to my vlog. Actually wait, welcome to Marco Travels TV. Since this is my pilot episode, I'm currently here at NAIA Terminal 3. I'm about to do my check-in and drop my bags na. But before I do that drill, I just wanna show you real quick the current situation here at NAIA Terminal 3. So ayun guys, nakapag-check-in na ako, yung bag ko na drop off ko na rin. Now, pupunta na ako sa immigration, so wish me luck. So ayun guys, success tayo sa immigration. Tapos na rin tayo sa final security check. Nandito na tayo sa my gates area. Hahanapin ko na lang yung gate. And then, magre-relax na. Guys, so nga pala, I just remembered, meron kasi tayong credit card na may access sa lounge. So might as well we take advantage of that, di ba? So let's go, samahan niyo ako guys. So, ayun guys, dito na ako ngayon sa Marhaba Lounge. Medyo maraming tao ngayon and that's why I'm keeping quiet. Nakakuha na rin ako ng food. Ang mga kinuha ko guys, itong chapche. And then itong arroz caldo. So yun. Before that, saan nga ba tayo pupunta sa adventure na to? So we're going back to Tokyo. Sobra akong excited guys. I cannot contain my excitement anymore about this trip. Kasi as you know, Tokyo is my happy place. Japan in general is my happy place. So, ayun. Samahan niyo ako sa journey na to, sa adventure. And I hope na mag-enjoy kayo sa vlog. Hi guys, dito pa rin ako sa Marhaba Lounge. Real quick lang bago ako umalis. Kasi medyo mainit ngayon. So, gusto ko sanang doon na lang sa gates mag-wait. Pero, ano ba yung mga requirements to go to Japan? Well, of course, ito mo sinulat ko dito sa phone ko. Plane ticket, of course, that's a must. And then passport. You will need your Japan visa as well. Apply lang kayo sa VFS. E-travel, of course. Tapos, you have to settle your travel tax. Malapit na yata ma-abolish yun, so I can't wait for that. Your Visit Japan web. You need to obtain yung QR code para pagdating nyo sa Japan, very smooth na yung paglabas nyo doon. Tapos yung mga supporting documents nyo, like yung company ID, bookings and tickets, hotel reservations, basically, lahat ng supporting documents nyo that will convince the immigration na babalik kayo sa Philippines yun. So think about those factors. And also guys, let me share real quick yung mga tinanong sa akin sa immigration kanina. So basically, mga tinanong lang sa akin kung saan ako pupunta, kung kailan ang balik, and then kung saan ako magsistay, kung ano yung work ko, kung gano'n nakatagal yung business ko for my case. And ang advice ko lang sa inyo guys is just really be honest and really compose yourself. Huwag kayong kabahan. Parang nakikipag-usap lang kayo, gano'n. Pero ang number one tip talaga is huwag kayong magsisinungaling. Immigration officers, they are really trained to detect kung ano yung pattern ng mga sinasabi nyo. If you're telling the truth or not. Basta kompleto lang kayo sa mga documents and requirements sa inyo. I think okay naman na yun. Ayun. Hello guys! Boarding na natin! I'm so excited for this trip, so samahan niyo ako! So ayun, finally guys, nakaupo na rin tayo. I'm being quiet kasi medyo antok na yung mga tao. We're about to take off na rin. So ayun, balitaan ko kayo. Peace!
Ayun guys, finally after 4 hours, nandito na rin tayo sa Japan. Sobrang nakaka-excite na. Ngayon, kunin ko lang yung bag and then update ko kayo. So ayun guys, update ko lang kayo. Nakuha ko na yung bag ko and right now we're currently at Narita Terminal 3. So we need to take the free shuttle ride going to Narita Terminal 2 para dun mag-take ng Kisei Skyliner going to Central Tokyo. So ayun, update ko kayo ulit. Hello guys! So finally, nakasakay na tayo dito sa Kisei Skyliner going to either Ueno Station or Nippori Station. Advisable kung hotels nyo is within the JR Yamanote line, sa Nippori Station na lang kayo mag-change train kasi meron direct access dun. Ang term nila direct gate to JR Yamanote line. Kapag kasi sa Ueno, pababa pa kayo ng station. Now, just a point of comparison sa price, Kisei Skyliner ticket, kung bibili nyo sa ticketing office nila kanina sa Terminal 2, the price is 2,580 yen. Ngayon, binook ko kasi itong ticket na to on Klook. The price back then was only 2,224. So, medyo may discount yun. I think it's best na i-book nyo na lang siya via Klook. So ayun, by the way guys, kung gusto nyo rin i-book to via Klook, iwan ko na lang yung direct link sa description box below. Alright guys, so ngayon nandito na tayo sa Nippori Station. Papasok na tayo ng JR Yamanote Line. Ayun guys, so finally nakarating na rin tayo dito sa Kamido. Dito kasi yung hotel, the name of the hotel is Hotel My Stays Kamido. Grabe lang yung challenge ngayon sa araw na to. Ilang hagdan yung inakyat natin, pero kinaya naman. Hello guys! So, just a quick backstory. Nung binubook ko yung hotel, grabe nakikita ko lang tong Kamido clock
sa likod ko sa Google Maps. Pero ngayon nandito na tayo. Grabe, kahit na sobrang nakakapagod yung transfer from the airport to Samut-Saring train na sinakay natin. Grabe, my heart is very happy to be back here in Japan. And this is only day 1. So guys, let's go. Samahan niyo ako. We will have an adventure. It's just a quick room tour, but before that, kita ko lang sa inyo yung itsura ng Hotel Maestais Camido sa labas. Ayan siya. I'm currently staying on the 6th floor. So, ito siya guys. Yung room. So here, merong kettle for coffee, may sink dito. And then may mini ref for the convenience, as you can see. I did mine already. May cabinet. More storage area. Meron rin dito sa baba. Some more lalagyan. May towels here. May microwave. Tapos, dito, yung CR. That's a toilet bowl. Your typical Japanese toilet bowl. May sink and then may yung shower room na may bathtub there. Desk. So that's it. Hi guys! Nandito na tayo sa room. Humiga lang ako ng konti. Then magdi-dinner na din. Pero parang dito na ako mapapangon. Sobrang pagod. Kidding aside, nagugutom na rin. Baka lumabas na lang for early dinner. Then baka mag-rest ng maaga tonight because tomorrow tayo ay pupunta sa Ginza. Ka-excite guys. Hey you guys, so I'm out and about. I'm just looking for somewhere to eat. Medyo gutom na. Pero kanina nakakaidlip na ako sa bed. Sobrang pagod. Grabe ang lamig dito sa Camido. Patapos si winter pero malamig pa rin. So if you're planning to go here, mga pupunta ng first week to second week of March, I suggest na magbaon pa rin kayo ng mga panglamig. We're walking towards now to Camido Clock Tower. So doon tayo hahanap ng pagkakainan. Nakapasok na ako dito sa Camido Clock Tower. Gahanap na lang ng kakainan.
So guys, dito sa 4th floor ng Camido Clock Tower, ito yung mga restaurants and fast foods na meron dito. Coffee tayo guys! So, I'm just spending my time here at Starbucks, Camido Clock Tower, trying to relax after the long travel kanina. Actually, wala pa nga tayong tulog. Oh wait, naka-idlip naman kahit papano kanina. Pero, parang hindi enough pa yung sleep. Marami pa tayong pupuntahan bukas. So, as mentioned, pupunta tayo sa Ginza. Iikutin natin yung buong Ginza. We'll try to visit most of the flagship stores that are in there. So, umpisa pa lang ito. Samahan niyo ulit ako tomorrow. Because tomorrow is day 2 pa lang ng ating 14-day journey dito sa Tokyo. Hello and what is up you guys? Welcome to day 2 of our Tokyo adventure. Today yung pupuntahan natin ay Ginza. But before that, mag-coffee muna tayo dito sa Lawson. Tawid tayo guys. Kaka-excite ang mga konbini dito sa Japan, grabe. So guys, tingnan niyo yung Lawson dito. Merong Muji items. Nice. Guys, labas tayo, walang hot coffee. Yung meron lang sila is yung ilalagyan ng hot water. Parang gusto ko ng something strong. So, hanap tayo ng Family Mart or ng 7-Eleven. Guys, alam nyo, napansin ko dito sa Camido, okay dito. Less cars, more on residential siya. Hindi siya as busy as Tokyo, Shinjuku, or Ginza. Dito residential talaga siya. May schools, may hotel. Tapos, ayan, ganyan lang siya guys. Ang chill niya dito. Sobrang chill niya, hindi siya yung sobrang daming tao or sobrang daming cars. Hindi siya busy location. If you want to consider Camido sa inyong Tokyo adventure, sobrang nice nito. Like ito guys, so how many steps lang yung kanina? Nandito na tayo sa Camido Clock. Ito yung parang siguro pinaka-mall nila dito. So ayun guys, kuha muna tayo ng coffee. Kailangan ko na talaga ng coffee. So pasok tayo dito sa Camido Clock Tower. Guys, tingnan nyo, may activity yung mga bata dito. From Tokyo Fire Department. Ayan. Para emergency response. Kaya pala ang daming fire truck sa labas.
So ayun guys, dito na lang tayo mag-coffee instead of Family Mart kasi hindi ko mahanap yung Family Mart. Hindi ako nag-rely sa Google Maps kasi. So, ito na yung pinakamalapit. Ayun, dito na lang tayo. Okay guys, pila tayo sa coffee. So ito yung mga pastries nila dito. Hi guys! So, dumating na yung coffee. Ordered cappuccino. Ito siya. Ang ganda ng pagkaka-cafe art nila sa coffee. And then, sandwich. For our energy, papuntang Ginza. I think, ano siya, ciabatta yung bread. Ayun guys. Kain tayo! Guys, ang sarap niya. Ano siya? Ciabatta bread, lettuce, cheese. Tapos may ham siya. Ang sarap. Very light and refreshing yung taste niya. Wala siyang heavy condiment. Ano to? Marco must try. So, ayun guys. Finish na tayo mag-coffee. Pabalik na ako ngayon ng hotel. Kukunin lang yung mga ibang gamit. And then, let's proceed na to Ginza. Grabe, lamig ngayon. Maaraw pero malamig. So, ayun guys. Samahan niyo ako. So, ayun guys, we're finally out sa hotel natin again. Ngayon, punta na tayo ng Ginza. But before that, search lang natin sa Google Maps kung paano pumunta ng Ginza. So, our point of location is Hotel Mindstays Camido, tapos to Ginza Station. Alright, so yung quickest way is itong 28 minutes. We will take the Chuo Sobu line sa Camido Station. Tapos, change train tayo going to Sobu line and then to Marunouchi line. So, ito na lang yung piliin natin for quickest travel. Tapos, ayun guys, update ko kayo. Let's go guys, samahan niyo ako. Alam niyo pa pala guys, sa lahat ng mga travelers ng March sa Japan, I observed na pollen season. Nag-take na ako ng antihistamine today kasi bahing ako ng bahing kanina since early this morning. So ayun, di ko na kinaya. Nag-antihistamine na ako. So if you're planning to travel, going here sa Japan, I suggest you pack up on antihistamine and your other meds as well. Pro tip lang. So ayun, as you can see guys, sobrang friendly ng proximity ng hotel natin going to the Camido Station. So ang nice nito. Hindi siya masyadong nakakapagod in terms of walking. Ganyan. So, ayun guys, nandito na tayo sa Platform 1 ng Camido Station. Dito na tayo sasakay. One stop lang naman going to the next station. Saan tayo mag-change train ulit? So ngayon guys, nandito ngayon tayo sa Kinshicho Station. Magta-transfer ngayon tayo sa Sobu Line to take the train going to Tokyo Station.
Alright guys, nandito na ngayon tayo sa Tokyo Station. Lilipat na tayo sa Marunouchi Line and then one stop lang ay Ginza Station na. So, update ko kayo ulit. So ayun guys, bili tayong pancake. 160 yen siya. So ayun guys, nandito na ngayon tayo sa Ginza Station. We will be taking the A7 exit to take the Mitsukoshi department store. Let's go guys! So ayun guys, dito tayo sa Mitsukoshi department store. A7 exit. Ayun guys, nandito na ngayon tayo sa Mitsukoshi Department Store. Okay guys, nakatapos na mag-toilet kasi sobrang ihing-ihi na kanina pa. Ngayon, nandito ngayon tayo sa Mitsukoshi Department Store. Gusto ko lang daanan din yung fried oysters. I think sa basement yun. Meron dito yun eh, masarap. So ngayon hinahanap ko ngayon siya. Balitaan ko kayo guys. Guys, tingnan niyo yung strawberry oh. Ang lalaki. Tsaka pare-pareho sila ng sizes. Parang ang sarap. So, it's 620 yen. Ay, grabe to. Ang ganda oh. Wow. Gorgeous. So ayun guys, nandito pa rin tayo sa Mitsukoshi Department Store. And ito yung kanina ko pa hinahanap. Ang laki pala ng basement ng Mitsukoshi. Ito guys, yung fried oysters. Ito siya. 227
yen per piece. So, ayun. Bibili tayo. Let's go, guys! Okay, guys. We got the goods. Ngayon, hanap lang tayo ng lugar. Saan tayo pwedeng kumain at tikman to? Ayun, guys. So, let's go! Kita nyo guys, siksikan ngayon dito sa Mitsukoshi Department Store. Maraming bumibili ng food nila. Medyo mura kasi dito. Tapos may mga items na kapag ganitong oras, mga lunchtime, may mga discount. So ayun, I guess they're taking advantage of that. And dito sa Mitsukoshi Department Store, sobrang wide ng variety ng food. Merong sushi, sashimi, may pastries, may breads, may mga tempura. Ayun, ganun. Kaya para siyang one-stop shop. Tapos may mga chocolates din, may coffee, may Godiva, chocolate drink. Ayun, ganun siya. Canelli, meron din. Tapos, hindi lang siya department store ng pagkain. May mga brands din like perfumes, clothes, ayun, wine and liquor, may grocery din. Ganun siya. Guys, parang ang sarap. Buy muna tayo. Shucks, parang ang sarap niya. Even yung croissant, guys. Hello guys! So ayun, lumabas muna tayo ng Mitsukoshi Department Store kasi ang dami talaga tao sa loob. Ngayon, tikman na muna natin yung binili nating fried oysters sa loob. Sobrang sarap. Ang sarap talaga. Grabe. Bawat kagat ko naglalaway ako sa sarap. Sobrang sarap. So guys, bali, ano siya, oysters, breaded with panko, yung Japanese breading. Tapos ang crunchy niya sa loob, sobrang juicy, sobrang soft. Ayun, sobrang sarap niya, hindi siya malansa, pero definitely seafood siya. If I will rate this, it's 10 over 10. It's Marco must try for me. Sobrang sarap. You have to try this, guys. So, bali sa Mitsukoshi Basement 2 lang, hanapin nyo lang yung area doon na nagtitinda ng mga tempura, mga tendon, and oysters. Ayun, guys. Ngayon naman, guys, try naman natin tong mini pastries na binili natin sa Johan Patissier. So, yung mga binili natin, we have the mini croissant. Then, we have the mini quinaman. Hala, parang ang crunchy niya, guys. Tapos sobrang buttery. And then, meron tayo ditong mini canelli. And then, last but not the least, meron tayong mini, I forgot the name, pero para siyang merong cheese top, tapos buttery layer. Parang mamon. Ganun. Ganun. So, ayun. Let's try this. Guys, ang sarap. Ang flaky niya. Tingnan niyo yung interior niya. Ang sarap. Very buttery yung croissant nila. Tapos, pati, maski yung wash niya for the croissant, sobrang buttery. Ang sarap. Nawawala ako sa character sa sarap. Sobrang sarap. Ngayon, itong queen naman. Grabe guys. Ito, sobrang crunchy. Mas 10 times yung buttery nito. Sobrang sarap. Ang galing talaga ng mga Japanese sa pastries. And then, yung canelli. Let's try. Ito, parang custard yung interior niya. Masarap din. And then, last but not the least, ito naman guys, definitely cheese yung loob nito. Masarap din. Sobrang sarap. These are all Marco must try for me from Johan Patissier. Dito din yan guys sa Mitsukoshi basement floor. And guys. Hello guys. So currently nandito tayo sa Chuodori Avenue.
So etong street na to ay sinasarado sa public transport, sa cars and buses to give way for the people to actually enjoy Ginza. So, ayan, nakikita niyo naman guys. So yung mga tao, nandito talaga sa gitna ng streets. It makes it easier for people to shop around, di ba? Ayan guys, ang saya dito guys, ang lamig. So, baon talaga kayo ng panglamig nyo. So, yeah! Tapos guys, doon kanina may Apple Store, tapos yung mga Uniqlo, and GU nandun naman. Ginza is actually known to be the haven for luxury brands and home to several different flagship stores as well, like Muji, yung Uniqlo, tapos yung Shiseido, nandito lahat yun. Tapos yung On Cloud, nandito rin yung flagship store nila. So tara guys, samahan niyo ako as we navigate through Ginza. So bali ayun guys, this is Mitsukoshi Department Store from the outside. Nandyan tayo kanina, but meron kasing direct access yan going to Ginza Station, and that's why hindi na natin napakita to kanina. So ito yung Ginza Chuodori Avenue. As you can see, dami ng tao. Tapos this is Michael Kors. And then, ito yung Apple Store. And Chuodori Avenue extends all the way out there. Guys, medyo malamig. Tapos nauhaw ako dun sa mga kinain natin kanina. Now, bili tayo ng hot tea. By the way, ito mga red, lahat to warm drink. Tapos yung mga blue, ito yung mga cold drinks. And, ayun. I'm wanting to get this. So, ito na lang. Ayan siya. Hey guys, so ngayon nandito tayo sa Starbucks Ginza. Bibili natin ngayon tong Tokyo Roast nila para siyang drip coffee para lang matry. Try natin pangbayad yung GCash card natin. Do you need back? No. Thank you so much. Have a great day. Gozaimasu. So, ayun guys, yung Tokyo Roast ng Starbucks, it's 870 yen. So, ayun guys, tinanggap naman yung GCash card natin. Ayun naman guys, let's go to Apple Store. Tingnan natin dito sa Ginza kung how much yung actual price ng iPhones nila. Isa pa sa mga department stores dito sa Ginza that homes to a lot of different luxury brands, itong Matsuya Ginza sa likod ko. Ayun guys. Ngayon, punta na tayo sa Apple Store. Hello guys! So, ito yung mga different iPhone 17 available here sa Ginza. We have the iPhone 17, we have iPhone Air, we have iPhone 17 Pro, and yung iPhone 17 Pro Max. So, yung price niya guys, iPhone 17 is available in 256 gig and 512 gig. Yung 256 gig, it's 129,800 yen. Yun naman, 512 gig is 164,000
25,800 yen. Ngayon, yung iPhone Air, it's available in 256 gig, 512 gig, and 1 terabyte. Yung 256 gig is 159,800. Yung 512 gig is 194,800. And yung 1 terabyte is 229,800 yen. Moving on, dito sa iPhone 17 Pro, yung 256 gig niya is 179,800. Yung 512 gig is 214,800 yen. And finally, yung 1 terabyte niya is 249,800 yen. Now, last is itong iPhone 17 Pro Max is available in 256 gig, 512 gig, 1 terabyte, and 2 terabytes. Yung 256 gig is 194,800. Yung 512 gig is 229,800. Yung 1 terabyte is 264,800 yen. And finally, yung 2 terabytes naman is 329,800 yen. And guys, price update lang sa different iPhone 17s. So ayun guys, yung pinapatingin sa akin ng friend ko is iPhone 17 Pro Max na 512 gig. Sa Philippines, ang price ng iPhone 17 Pro Max na 512 gig is 101,990. I think unavailable pa siya sa Philippines. Comparing it to the price ng Japan, it's 229,800. Kung conversion nun, guys, is around 86,000 pesos. So, ang laki ng price difference. So, ayun guys, pro tip, dito na lang kayo mamili ng iPhone. Kasi 'di ba, around 16,000 din yung masasave nyo kung dito kayo sa Japan bibili ng iPhone 17 Pro Max. Laki ng difference. Laki ng savings din. Okay guys, update. Unfortunately, walang stock yung iPhone 17 Pro Max dito. They had advised us na pwedeng i-order online and then pwedeng pick upin na lang dito next week. Pero kasi there's no guarantee na darating siya on time. Baka kasi nakaalis na tayo ng Japan, tsaka siya dumating. So, hindi pwede. Ngayon, hahanap pa rin naman tayo ng iPhone 17 Pro Max. Try natin sa mga big camera, Yodobashi camera kung meron. So, yun guys, update lang. And we're out of Apple Store. Guys, I noticed, biglang pwede na ulit yung mga cars dito sa Chuodori Avenue. Kanina, di ba, nandyan lang tayo sa street. Ngayon, pinapapasok na ulit yung mga cars. And ito na yung traffic situation here. Kasi siguro rush hour na din. Yung mga cars na ulit. Ngayon, punta naman tayo sa Adidas. Tingin lang tayo, guys. Louis Vuitton, guys. Tapos, Bulgari. Doon naman, may Tiffany & Co. Tapos, ayun guys, yung Adidas. So, hindi ko alam kung nakikita niyo from here. Pero ayun siya. Matsuya Ginza, and then doon yung Mitsukoshi Department Store. So on my background, ito na yung Adidas. I'm not sure if this is a flagship store, pero I would guess so. Kasi tingnan mo, parang isang buong building yung Adidas dito. Tara guys, pasok tayo. Let's go! Guys, ang nice nito. Parang bomber jacket na may hoodie. Pero gusto ko sana XXL. Unfortunately, sold out na rin siya. Ito na daw yung largest na meron sila at the moment. So, ayan. Okay guys, tapos na tayo sa Adidas. Ngayon, punta naman tayo ngayon sa GU or Uniqlo flagship store. Patawid na tayo guys. Going to GU and Uniqlo. Ang lamig na guys. Alam nyo,
comparing yung temperature kanina sa Camido, nag-drop na significantly yung temperature ngayong paggabi na. Sobrang chilly na ng hangin. Guys, so among the different brands pa na nandito is yan, Bottega Veneta, and then Giorgio Armani. Tapos, dito naman may Sony. Yan, Sony. Practice lang to guys, wala pa tayo sa Shibuya Crossing. Pero tumawid lang tayo. Okay guys, nakatawid na tayo. Pasok muna tayo ng GU, which is ito sa background ko. Among the different brands na nandito is first yung Low. Tapos, ito yung Ginza 6. Pupunta rin tayo dyan later. Nandun pa ang Uniqlo, guys. And for now, pasok muna tayo ng GU. Guys, I cannot believe I'm saying this, pero for the first time, ang sarap ng init dito sa GU. Grabe guys, namamalat yung mukha ko sa sobrang lamig. Babalat siya oh. Comment down below guys for the best moisturizer here sa Japan. Kasi kailangan ko na talaga ng moisturizer. Yun guys, bibili tayo ng one pants lang pang dagdag. Kasi dalawa lang yung pants na dala ko ngayon eh. Ito, para siyang baggy pants na may side pocket. Daming tao ngayon dito sa GU. Update lang guys. May pinapabili pala sa aking jacket. Shoutout kay Jam Garden. Nabili ko na yung jacket mo. So, ayun guys. So, tapos na tayo dito sa GU. I was able to get the items na. Ang nice dito sa GU kasi, yung tax-free mo, they do it here. You don't have to claim it sa airport. Mini update lang. Ngayon, nandito tayo sa streets ulit. Pupunta ngayon tayo sa Uniqlo. Ayun guys, let's go! Ayun guys, just on my background, ito yung Ginza 6. Pasok tayo dyan mamaya. Doon tayo galing kanina sa GU. Tapos, but right now, pasok muna tayo sa Uniqlo. Ito lahat guys, yung nilalakaran natin from there kanina pa. Ito yung Chuodori Avenue. So mahaba siya talaga na punong-puno ng mga stores. So let's go guys, samahan niyo ako sa Uniqlo. Okay guys, finally, nandito na tayo sa flagship store ng Uniqlo here in Ginza. Sobrang lamig na guys, pasok muna tayo. Ito siya. As you can see, isang buong building siya. Let's go! Update lang guys, naghahanap pa rin tayo dito ng jacket na pinapabili sa akin. Kaso hindi ko siya makita. Iba-browse pa rin tayo dito sa Uniqlo. So, update guys. Kalabas na ako from Uniqlo.
Ngayon, tatawid tayo papuntang Zara. Pinapacheck din sa akin. Medyo pagod na rin, guys. Sobrang lamig na ngayon. Grabe. Guys, unahin muna natin tong Ginza 6 kasi ito na rin siya eh. Pagtawid, ito na yung Ginza 6. Tapos, nandun yung Zara. Ihuli na lang natin siya. So, tawid na tayo, guys. Entering Ginza 6. Hala, ang bango dito. Parang amoy yung germanium ng Aesop. Ganun yung amoy. Ang bango. So, hahanapin natin yung Adidas kasi gusto ko talaga yung bomber jacket kanina. And unfortunately, dun sa kaninang branch ng Adidas, wala yung size na gusto ko. So, I was told na dito daw meron. So, let's check it out. So, ayun guys. Merong 2XL dito sa Adidas ang Ginza 6. Buti na lang meron kasi, ayun, gustong-gusto natin tong jacket na to eh. Ano siya, bomber jacket, tapos may lining siya sa loob. So, ideal siya for spring, kung kailan chilly ang weather. Pwede na rin pang winter, magle-layer ka lang sa loob. Ayun guys. Ayun, kunin na natin to. Guys, update lang. Nakabili na tayo. This is a bomber jacket. And sobra kasing nagustuhan ko siya. Alam mo yung pagsuot mo pa lang, alam mo na gusto mo yun. Yun, ganun siya. Ganun yung naging dating niya sa akin. So, sinuwid talaga natin tong Ginza 6 as suggested by yung staff kanina dun sa Adidas na parang flagship store kanina. Pero update ko lang kayo, yung method pala or yung mode ng tax-free dito sa Ginza 6, they will give you parang something na ganito. You have to do your tax-free discount sa first floor. Hindi sila nag-i-issue ng tax-free per store. Ayun, ganun. So, having said that, pupuntahan na natin ngayon yung tax-free counter to claim our tax.
So, as you can see guys, medyo may pila yung tax-free counters dito sa Ginza 6. Pero mabilis lang naman yan. So, marami rin namang attendance sa loob. So, laban na natin to. Alang-ala sa tax-free. Update ko kayo guys. Update lang guys. So, bali, pag-claim na ako ng tax, have an option to have the tax returned dun sa ginamit mong credit card or pwede rin naman cash. So, pinili ko cash para magamit ko na lang yung cash, di ba? So now, medyo pagod na talaga. I'm thinking na mag-dinner na. Hanap tayo ng pwede natin pagkainan. Alright guys, we're out. We're out of Ginza 6. Ngayon, hinahanap ko ngayon yung Tendon Itsuki. Parang I'm craving for parang mga tempura. Yung mga ganun ngayon. So ayun, medyo nabuhayan ako dun sa thought na magdi-dinner na. Yun. Guys, sobrang lamig. As in, sobrang lamig ngayon dito. Naka-overshirt lang kasi ako. Let's go guys, laban. Guys, look at the Louis Vuitton store. Guys, I made it to yung Tendon. Pero may pila lang, so nakapila ako ngayon. But I got the menu na. So right now, hahanap ako ng food na pipili ko before I get seated. Update ko kayo mamaya ulit pag nakaupo na tayo. Next in line na tayo guys. Laban lang. Very gutom na rin. Okay guys, so this is my food. Grabe yung laki ng tempura. May tempura, merong squid, merong chicken, may soft-boiled egg, may vegetables, and then congee eel. Wow, sarap. Kain tayo guys. So the meal comes with miso soup, and then parang salad. So, I don't know what's this, but it came with the food. Yung price nito is 2,200 yen. So yun guys, let's eat. So guys, tempura. Yum.
shrimp tempura. Ito yata yung squid. I'm not sure. Tapos ito yata yung eel. Tapos meron kang veggies. Tempura tendon din. May eggplant. Because fiber is life. Green beans. Another string bean. Ito pa. Daming food, sarap. May egg, guys, na kailangan i-break. Hindi ko na i-erase kasi, guys, medyo ano siya. Anyway, ito siya. Guys, ang sarap itong tempura tendon. Buti na lang dito tayo kumain. Kasi nakita ko to sa YouTube eh. Ang sarap. Yung in-order ko is yung special tendon set. So, iba't iba siya ng laman. May chicken, may eel, may ano. Ang sarap. Perfect combination siya. Complete set na rin kasi siya. Since may soup, may salad on the side. Good choice. Like ito chicken. Sarap. Even itong conger eel, guys, sobrang sarap. Ang perfect kasi crunchy siya. Tapos hindi siya yung babad sa mantika. Hindi. Sarap. Malapit na ako humingi ng spoon, guys. Hindi ko makuha yung yung rice. Ito na nga, guys. Yung maliit na spoon dito. Ayun guys, and so we're out. Kakatapos na ng dinner. Guys, sobrang sarap nung kinainan natin ngayon na Tendon Restaurant. It's 10-10 recommend for me. Grabe yung combination ng squid, ng eel, ng tempura, ng veggies dun sa in-order ko. By the way guys, yung in-order ko pala is special tendon. It's 2,200 yen yata, I think. Tapos kung gusto niyo rin tikman yung food, nandito lang siya sa Ginza NZ, tapat ng Uniqlo, which is our next destination. So, ayun guys, it's a Marco must try. Let's go! So, ayun guys, since sarado na yung Uniqlo, pumasok ako dito sa OK Supermarket, which is discounted supermarket dito sa Ginza. Isa to sa mga pinupuntahan for pasalubong. So, let's go guys. Let's see what they offer inside. So guys, kunin natin tong strawberry kasi parang ang mura niya. 387 yen lang. Tapos, itong sweetened condensed milk, 238 yen. Baka bagay sila pareho. Try natin for dessert. Let's go! Guys, tingnan niyo yung QP mayonnaise. So, dito, 413 yen lang to. Di ba sa Philippines medyo mahal to? So, kuha tayo. Guys, dito sa OK Supermarket, ang mura ng mga chocolates. Like for example, itong KitKat, 345 yen. Ito naman another variant is 262 yen. Tapos yung strawberry is 281 yen. Now, itong matcha, 281 yen. So, okay dito mamili guys. Mga pasalubong. 真诚感谢您今天的惠顾，欢迎下次光临。 Itong mga matcha olay, 245 yen.
Tapos guys, itong Ichiran Ramen na curly, 1789 yen dito. Tapos may mga other variants of Ichiran Ramen. Ito mga ready to eat. Per cup, 387 yen. Yun. Tapos naman itong Ichiran Ramen na straight noodles. Tignan nyo. It's 1914 yen. Tapos 5 pieces na siya. So makakagawa ka na ng 5 times ng ramen dyan. Tumura nga siya. Mura nga dito sa OK Ginza. Tapos KitKat. Alford, pambansang pasalubong, 874 yen. Tapos may mga stickers. Guys, even yung mga skincare, like sunscreen, dito meron. 250 yen. Ito pa, Skin Aqua. Ito yung mga prices nila. Even ito guys is 252 yen. Kanilang mga alcohol. Alright guys, we're finally out. Strawberry na lang nabili natin kasi magsasarado na rin kanina yung discount, okay discount supermarket. Nawawala yung IC card, so alam ko paano. Kasi kanina sa OK Supermarket, hinahanap ko yung IC card. Hindi ko na siya makita. So ayun, hindi ko alam. Hey guys, so bali dito tayo sasakay sa Yurakucho Station. I hope na nagsisell sila dyan ng IC card. So ayun guys, nakakuha na ako ng new IC card pero nangihinayang talaga ako dun sa nawala. What can I do? Such is life. Hi. So ngayon, pauwi na tayo guys. Kamali pala tayo. We're taking the Keihin Tohoku line pala, papunta Kamido. So, paakit na ako ng escalator. Magpapahinga na rin guys pag uwi. So ayun guys, I'm finally back here in my room. Unfortunately, ko na nga talaga nahanap yung IC card or iCoca card ko, no? Lesson learned for me, kasi nilagay ko siya dun sa pocket ng aking overshirt. Siguro nahulog siya nung nag-fit ako ng mga damit. So ayun, it is what it is, sabi nga. And lesson learned for me. Ganun pa man, it was a very nice day out sa Ginza. We were able to explore yung Chuodori Avenue, which is full of flagship stores, no? Napakita ko naman yung Mitsukoshi Department, yung Ginza 6, tsaka yung Matsuya Ginza. And we were able to eat nice food, yung fried oysters and yung mga pastries kanina. And then, yung dinner natin is a tendon, which is a Marco must try for me. So yun guys, try nyo rin doon kasi sobrang sarap doon talaga, promise. So ayun guys, end ko na muna tong vlog na ito. Mahaba-haba na rin ang coverage ng episode na ito. Now tomorrow, we will be heading to Enoshima, which is for our day 3 ng ating Tokyo Adventure. At kung nagustuhan nyo ang episode na ito, please like and subscribe naman sa aking YouTube channel so you will be notified sa ating pang susunod na episodes. And also, please follow me on my other social media accounts, Marco Travels TV. I'll see you on day 3 of our Tokyo Adventure, Enoshima Island. So, till next time!